Number 10. Mga starseed, mga kaluluwang sinasabing hindi taga-daigdig. May mga taong naniniwalang hindi talaga taga rito ang kanilang kaluluwa, na parabang ipinadala lang sila sa Earth mula sa malalayong sistemang bituin para sa isang misyon. Madalas nilang ikuwento na simula pagkabata, iba ang pakiramdam nila sa mundo. Parang hindi kasya sa normal na buhay, masyadong sensitibo sa emosyon ng iba at laging may hinahanap na mas malalim na dahilan kung bakit sila nabubuhay. Sa mga kwento, lumalabas din ang ideya na kaya raw nila maalala ang pinanggalingan sa pamamagitan ng meditasyon, panaginip o kakaibang karanasan na parang espiritual na paggising. Pero sa kabilang banda, maraming nagsasabing pwedeng nauuwi ito sa pagbubuo ng bagong identidad dahil minsan ang mga paglalarawang pangkalahatan ay tumatama sa maraming tao kaya parang personal. Kaya ito ang isa sa mga konseptong pinaka-pinagtatalunan. Paniniwala ba ito? Coping mechanism? O paghahanap lang talaga ng direksyon? Number 9. Ang misteryo ni Jerome, ang lalaking walang binti. Isang araw, may natagpo ang lalaking nakahandusay sa tabing dagat, walang binti. May mga benda at tila walang kahit anong papel o paliwanag kung sino siya. Hindi rin siya makapagsalita ng malinaw na wikang naiintindihan ng mga tao sa paligid. At sa tagal ng panahon, ang tanging naging pangalan niya ay isang salitang narinig lang sa kanya, Jerome. Ang mas nakakatindig balahibo, kahit inalagaan siya ng iba't ibang pamilya at tinulungan para mabuhay, hindi niya kailanman na ibunyag ang tunay niyang pinanggalingan o kung paano siya nauwi sa ganoong kalagayan. Lumitaw ang mga teorya, may nagsasabing baka biktima siya ng aksidente at iniwan para makaiwas sa gastos. May iba naman naniniwalang mas malalim ang dahilan, parang may gustong magtago ng katotohanan. Hanggang sa huli, nanatili siyang isang buhay na hiwaga, isang tao na naroon ang katawan, pero nawawala ang kwento ng pagkatao. Number 8. Ang immortal na Conde de Saint-Germain. Sa mga kwento ng Europa noong ikabilang buong siglo, may isang lalaking biglang sumulpot sa matataas na pagtitipon ng mga maharlika, marunong sa maraming wika, sanay makihalubilo sa mga hari at reyna, at may kakaibang kumpiyansa na parang matagal na niyang kilala ang mundo. Ang tawag niya sa sarili, Conde de Saint-Germain. Ang pinakamabigat na dahilan kung bakit siya naging alamat ay ang pag-angkin niyang alam niya ang lihim ng walang hanggang buhay. At may mga bulong-bulungan pang kaya niyang gawing ginto ang tingga at may alam sa nawalang kaalamang alkimya. Pero ang mas nakakapagtaka, kahit may tala na nagsasabing namatay siya sa isang tiyak na panahon, hindi natapos doon ang kanyang alamat. May mga sumunod na saksi na nagsabing nakita pa rin daw nila siya, na parang hindi tumatanda. Kung minsan, sinasabing dapat sana'y daan na ang edad niya, pero mukhang nasa kalakasan pa rin. Kaya hanggang ngayon, nakabitin ang tanong, isa ba siyang henyo na mahusay magtago ng pagkakakilanlan? Isang mapanlinlang na impostor na kayang paikutin ang lipunan? O isang taong tunay na may hawak na misteryong lampas sa kayang ipaliwanag ng kasaysayan? Number 7. Omnekonek. Ang sinasabing ipinanganak sa Venus. May isang babae na nagpakilalang Omnekonek at naglahad ng napakaibang pinagmulan. Isinilang daw siya sa Venus at nabuhay roon ng napakahaba bago dumating sa Earth habang bata pa. Ayon sa kwento, hindi raw ito simpleng paglalakbay. Para bang iniwan niya ang dati niyang katawan at pumasok sa katawan ng isang batang tao. Habang lumalaki, lihim daw niyang dala ang alaala ng isang banyagang mundo, mga lungsod, mga tao at isang lipunang may misyon na pantayan o gabayan ang sangkatauhan. Siyempre, maraming dudang bumabangga sa ganitong salaysay, lalo na't kilala ang Venus sa matinding kondisyon na tila imposibleng tirahan sa karaniwang paliwanag ng siyensya. Pero sa kanyang panig, may sagot siya. Ang Venus daw na tinutukoy niya ay nasa mas mataas na antas na hindi nakikita ng mga instrumento. Parang vibrational na mundo na iba ang batas ng pag-iral.
Kaya ang naging sentro ng usapan ay hindi lang kung totoo ba ang Venus story niya, kundi kung paano nalilikha ang mga ganitong paniniwala bilang mensahe, pananampalataya o paraan para ipaliwanag ang pakiramdam na iba ako sa mundong ginagalawan. Number 6. Ang Swiss na propeta na si Billy Mayer. Si Billy Mayer ay isa sa pinakakilalang pangalan pagdating sa mga taong nagsasabing matagal na silang nakikipag-ugnayan sa mga nilalang mula sa ibang mundo. Ayon sa kanyang salaysay, nagsimula raw ang mga karanasan niya noong bata pa siya, paulit-ulit na pagbisita at mga babala tungkol sa hinaharap ng mundo. Habang tumatagal, nagkuwento siya ng mas malalalim na detalye. May mga gabay daw siyang bumabalik sa buhay niya sa iba't ibang yugto. At dun niya raw nakuha ang mga mensaheng tungkol sa digmaan, krisis sa kapaligiran, at kaguluhang politikal. Ang nagpapatibay sa kwento niya para sa mga naniniwala ay ang mga ebidensyang ipinakita niya, mga litrato ng umano'y sasakyang pangkalawakan sa himpapawid, mga kakaibang tunog na naitala, at mga piraso ng metal na iniuugnay sa mga bisita. Pero para naman sa mga nagdududa, maraming butas. May nagsasabing madaling pekein ang mga larawan gamit ang maliliit na modelo. At may mga prediksyon daw na posibleng isinulat lang matapos mangyari ang mga pangyayari. Kaya si Mayer ay nananatiling hati ang tingin ng publiko. Para sa ilan, propeta. Para sa iba, mahusay na tagapagkwento na marunong magpabighani. Number 5. David Huggins at ang Crescent. Kung may kwentong mas lalong nagiging kontrobersyal, iyon ang kay David Huggins, isang artistang nagsabing ang pakikipagtagpo niya sa mga extraterrestrial ay hindi lang simpleng nakakita ng UFO, kundi naging personal at pangmatagalan. Sa kanyang salaysay, nagsimula raw ang mga kakaibang karanasan noong bata pa siya sa isang bukirin. At habang lumalaki, may isang nilalang na tinawag niyang Crescent na patuloy daw na bumabalik sa kanyang buhay. Dito na pumapasok ang mas matinding bahagi ng kwento. Sinabi niyang nagkaroon daw sila ng pisikal na relasyon at nagbunga pa iyon ng napakaraming supling. Imbes na magsulat ng diary, ipininta niya ang mga alaala. Kaya ang bahay niya raw ay napuno ng mga canvas na naglalarawan ng mga nilalang, mga tagpo sa kwarto at mga eksenang parang pamilyang hindi pangkaraniwan. Para sa mga naniniwala, ang mga painting ay parang patunay ng kanyang konsistensya at ng bigat ng karanasan. Para sa mga skeptiko, maaari itong produkto ng imahinasyon, trauma o matinding paniniwala na lumalim sa paglipas ng panahon. Pero kahit saan ka man pumuwesto, isang bagay ang malinaw. Ang kwento ni Huggins ay hindi madaling kalimutan dahil inatamaan nito ang takot at kuryosidad ng tao. Hanggang saan ang hangganan ng totoo at ng pinaniniwalaan nating totoo. Number 4. Caspar Ozer, ang batang walang nakaraan. Isang araw sa Nuremberg, may isang pinailyong halos hindi makapagsalita ng malinaw na biglang lumitaw sa isang pampublikong lugar. Pagod, lito at tila sanay sa pagkakakulong kaysa sa normal na pamumuhay. May dala raw siyang mga liham na nagsasabing pinalaki siya ng isang tagapag-alaga na nagturo sa kanya ng pagbasa at pagsulat. Pero halos hindi siya pinapalabas o hinahayaang makihalubilo sa mundo. Ang ipinakilala niyang pangalan, Caspar Ozer. At mula roon, umikot ang mga usap-usapan na baka may mas malaking sikreto sa likod ng kanyang biglaang paglitaw. Habang sinusubukan ng mga tao at otoridad na unawain kung sino siya, lalo pang lumalim ang misteryo dahil sa mga nangyaring pag-atake sa kanya. May mga pagkakataong natagpuan siyang sugatan at sinasabing may taong umatake sa kanya na para bang may gustong patahimikin siya o pigilan siyang maalala ang pinanggalingan niya. Nang tuluyan siyang masawi, matapos ang isang malubhang pananaksak, naiwan ang napakasakit na tanong, biktima ba siya ng isang sabwatan, isang pinalitang tagapagmana, o isang ordinaryong batang ginawang eksperimento ng kalupipan? Hanggang ngayon, ang kwento niya ay parang piraso ng kasaysayan na sadyang may nawawalang pahina. Number 3. George Adamski,
ang nakipag-ugnayan sa taga-Venus. Si George Adamski naman ay naging tanyag dahil sa kanyang kwento ng pakikipagtagpo sa isang nilalang na umano'y nagmula sa Venus. Ayon sa salaysay, sa isang lugar na parang disyerto, may nakita raw siyang sasakyang pangkalawakan na lumapag. At mula roon, lumabas ang isang matangkad at maputing nilalang na nakipag-usap sa kanya sa paraang telepatiko. Ang mensahe raw ay babala. Ang ginagawa ng tao, lalo na ang mga mapanganib na eksperimento at digmaan, ay pwedeng magdulot ng panganib hindi lang sa Earth, kundi pati sa mas malawak na kalawakan. Sa paglipas ng panahon, pinalawak pa niya ang kwento. Mga paglalakbay daw sa iba't ibang planeta at mga karanasang parang misyon ng mga kapatid sa kalawakan. Sinubukan pa niyang patibayin ang kanyang sinasabi sa pamamagitan ng mga litrato at mga detalye na para sa mga taga-suporta ay kapani-paniwala, pero para sa mga kritiko ay kaduda-duda at madaling pekein. Ang mas nakakaukaw dito ay ang banggaan ng dalawang mundo, ang kagustuhan ng tao sa pag-asa at hiwaga laban sa malamig na paghahanap ng katotohanan. Kaya si Adamski ay nananatiling simbolo ng paniniwala para sa ilan at ng alamat o panlinlang para sa iba. Howard Menger, ang sinasabing may nakaraang uhay sa Saturn. Si Howard Menger ay isa sa mga personalidad na naging kontrobersyal noong kalagitnaan ng ika-20 siglo dahil sa kakaiba niyang kombinasyon ng paniniwala, extraterrestrial contact, reinkarnasyon at alaala ng isang buhay sa ibang planeta. Ayon sa mga salaysay, hindi lang daw siya nakakita ng mga nilalang mula sa kalawakan. Naniniwala rin siyang ang tunay niyang pinagmulan ay mula sa Saturn sa isang nakaraang buhay. Para sa kanya, ang pagdating niya sa Earth ay parang bahagi ng isang misyon at ang mga bisita raw ang tumulong para ipaalala sa kanya kung sino siya at bakit siya narito. Mas lalong naging usap-usapan ang kwento niya dahil may mga detalye itong halos parang pelikula. Mga paglalakbay sa sasakyang pangkalawakan, mga pagkikita sa mga nilalang mula sa iba't ibang lugar, at maging ang sinasabing biglaang pag-usbong ng talento, tulad ng kakayahang tumugtog o lumika ng musikang parang regalo mula sa mga bisita. Para sa mga naniniwala, ito'y patunay na may mga bagay na lampas sa karaniwang paliwanag. Para sa mga skeptiko, maaaring halo ito ng matinding imahinasyon, personal na paniniwala, at paghahangad ng kahulugan. Sa huli, ang kwento ni Menger ay nananatiling paalala kung paano kayang manatagpi-tagpi ang tao na mga alaala at pananampalataya para buuin ang isang identidad na pambihira. Number 1. Hendred Cold, ang mananaliksik mula sa Nulos, ang lalaking may ngiting nakapinta. Sa isa sa mga pinaka-nakakatakot na salaysay, may isang saksi raw na nakaranas ng aksidenteng parang may bagay na bumagsak sa kalsada. At mula roon, lumitaw ang isang nilalang na anyong tao pero may nakapirming ngiti na hindi bumabagay sa mga mata niya. Ang mas lalo pang nakapagpapanindig balahibo, hindi raw ito nagsalita gamit ang bibig, kundi dumiretso raw ang boses sa isip ng saksi. Ipinakilala niya ang sarili bilang Hendred Cold, isang mananaliksik mula sa planetang Nulos, at sinabi niyang wala siyang masamang balak. Pero dahil sa itsura at paraan ng pakikipag-usap, mas lalo lang daw itong nakadagdag sa takot. Hindi natapos sa isang engkwentro ang kwento dahil sa mga sumunod pang pahayag. May sinasabing bumisita pa raw ito kasama ang isa pang nilalang, nakipag-usap tungkol sa relihiyon. At kalaunan ay may mas matitinding claim pa tulad ng paglalakbay papunta sa Nulos. Para sa ilan, ang ganitong detalye ay parang patunay ng tunay na karanasan. Para sa iba, ito'y klasikong halimbawa ng kwentong lumalawak habang naipapasa at napag-uusapan hanggang sa maging alamat. Pero kahit papagdudahan, may isang dahilan kung bakit tumatatak ito. Ang ideya ng isang nilalang na mukhang tao pero hindi tao ang dating.
At ang tapot na ba paminsan, may mga bagay talagang hindi natin kayang ipaliwanag.